Muli nagbabalik na naman tayo mga padreng. So ituloy natin yung part 2. Tulad nga ng sinabi ko yung una tinakil natin yung charging system diagram ng Honda Click 150, 125, halos same lang naman yan. Ngayon ang itatakel natin ngayon yung starting charging relay diagram ng Honda Click 150. So same lang din siya ng Click 125. So tulad nga ng sinabi ko doon, nabitin tayo doon sa trigger ng ating starter charging relay, yung trigger niyang negative. Given na kasi pag inon natin yung susian, automatic meron na siyang supply na positive trigger. So yung nawawala negative trigger, nagmumula po yun sa ating ECM. So pag nag-push button tayo, maglalabas po yun ng negative yung ating ECM papunta dun sa ating relay. Tapos ibabato niya from normally close, ibabato sa normally open. Ibabato ng normally open dun sa ating ECM na naman, babalik na naman po yun. Ikukuman niya yung kanyang ACG. Ikukuman niya yon para umikot pabaligtad. Hindi siya pag ganon kasi ikot ng makina pag ganon eh. So backward, pabaligtad. Kumbaga ang ikot niya ay south pole. Pag north pole, yun yung charging system. So wag na natin patagalin at simulan natin yan. So ito na yung electrical starter system diagram. So yung una nating video, yun yung charging. So dito naman natin malalaman natin na yung pinaka-trigger ng ating starter charging relay ay negative. Nanggagaling dito sa ating ECM o ECU. So napaka-importante na dapat alam natin yung flow nitong mga wire o kuryente, yung negative o positive. So, syempre, simulan na muna natin. May battery dapat tayo. 12 volts. Tapos yung stoplight switch. Yung left and right na switch natin. Tapos dito sa ating starter switch. Syempre, ito kill switch o yung side stand. Ito yung ignition switch. Tapos yung main relay o power relay. Starter charging relay. So, ganito lang yung flow ng kuryente niyan. So, given na syempre yung negative natin. Tapos, pansinin nyo rito, yung positive na to, ayan o, kulay red na wire siya. Dumirect na siya dito sa starter charging relay. So, naka-direct na siya dito. O yung tinatawag na normally open. So, itong normally open, naka-direct siya dito sa positive. Sa madaling salita, yung red wire direct dito sa ating starter charging relay. So ibig sabihin, kahit nakapatay yung susi, may supply itong red wire. So malinaw. So isunod naman natin yung from positive, red wire pa rin. Dumaan siya ng fuse na 25 ampere. Tapos dumirect siya dito sa power relay. Ito yung power relay natin, yung sa dashboard. Pag inon mo yung susi, so ilaw yung dashboard. So nakadirect din siya dito yung red wire. So ibig sabihin, kahit patay yung susi mga idol, so may supply din tong main relay natin. So same siya ng starter charging relay. Meron silang supply na positive kahit hindi nakasusi. Ngayon dito from 25 ampere na fuse, binatuan niya yung 10 ampere na fuse dun sa fuse box. Mababasa nyo yun, nakalagay ECM dahil papunta yan ng ECM, yung 10 ampere na yon. Sa madaling salita, yung 10 ampere na fuse na yon, ECM, dapat may supply yon kahit na hindi nakasusi yung ating motor. May supply po tong red brown na papuntang ECU. So dumaan siya ng 10 ampere. So kaya pag putol yung fuse, hindi magfa-function ito tong ating ECM. Ngayon, mula rito sa 10 ampere na fuse ECM, papasok dito yan. Kaya yung susian natin,
kumukuha ng supply yung susian galing dito sa 10 ampere, papasok dito sa ating ECM, ilalabas niya uli rito from 12 volts. 12 volts galing battery. So, mamanipulate niya yan. Ilalabas niya rito sa red-white na linya. Ayan o. Red-white na wire. So, yung red-white na wire, so positive yan. Galing ECM na kahit hindi nakasusi yung ating motor, may supply yan. Ngayon, pag on natin ang susi, magdidikit yung dalawa. Magiging kalalabasan po niyan, magiging siyang accessories wire, yung ang magiging kulay niya, black na may white, okay? Tapos pansinin niyo, pumasok siya ng main relay dito. Ibig sabihin positive yan. Ayan ang naging positive trigger. Tapos given na yung kanya negative trigger. So automatic, ito yung 30, yung dito. Pinasukan ng galing 25 ampere. So automatic po yan. Dahil given na yung ating common, yung 30. Tapos napasukan na ng negative trigger, positive trigger, automatic to. Magko-contact na to kasi ito normally close. So babatuan niya na ngayon, itong isa yung common. Babatuan niya na yan, automatic magkakaroon ng supply itong starter charging relay natin. So bali dalawang terminal po sila mga idol. Yung isang terminal, kahit hindi nakasusi, dapat may supply po ito, red wire. Samantala yung isa, pag sinusian mo, dun lang siya magkakasupply. Etong dalawa, trigger po yan. So ngayon dito, pag susi natin, galing dito, positive, sinupply niya na yung relay. At the same time, nag-trigger na rin siya rito, sinupply niya na rin ng positive, itong ating black na may white. So dalawa yung, pag sumusi tayo, magkakasupply na yung isang terminal, tsaka yung isang trigger. So ibig sabihin, pag nakasusi, tatlo dapat yung may supply ng kuryente dyan. Pansinin nyo rito, pag on ng ating susian, mag-trigger ngayon to, yung positive, lalabas dito, papuntang starter relay. Sinusuplayan din niya yung 10 ampere na fuse. Ayan o, susupply niya yung 10 ampere na fuse, papunta siya sa stoplight switch left and right. Ayan o, sinupply niya, ayan o. So sinupply niya, tapos series lang tong dalawa. Pag promeno ka, susuplayan ng brake switch yung ating starter switch. So positive po yan. So susuplayan ng preno yung ating starter switch. So halimbawa, nagpreno tayo rito, papasok yan, yung black na yan, black, papasok yan dito. So mapuputol dito. Ngayon, pag start natin ng button, magdidikit to, papasok dito sa ating ECM ay positive. Okay, ngayon dito, given na po yung ating, pag nakaswitch tayo, given na yung positive dito, tsaka dito, tsaka dito. So dito, normally close po yan, ayan o. Kaya nakadikit yan, umaandar yung makina, nagkakarga dito sa ating battery, dumadaan sa 25 ampere. Ngayon, dito ang nawawala na lang ay negative. So, pag preno natin, from dito is main relay, sana nasusundan nyo. Pag on ang susi, magkakaroon na ng supply to. Ito, magkakaroon, ito na lang yung walang supply kasi negative trigger ang kailangan pumasok dito. So, syempre, masusupply niya yung 10 ampere, papasok dito. So, pag piga ng preno, itra-transfer dito sa starter switch. Pag pindot ng button, magdidikit yung dalawa, papasukan ito ng positive, yung ating ECM. Ngayon, i-command ng ECM, pagpasok ng positive dito, galing starter switch, ilalabas niya yung negative. Maglalabas po yan ng negative para ma-trigger niya yung ating starter charging relay. So, pag napasukan ng negative po, kakalas to, kakalas. Dito siya magtra-transfer dito. Galing battery. Ayan o, magko-connect po yan. Babalik dito. Papaikutin niya tong ating ACG. Papaikutin niya yan. Backward, pabaliktad. Pag umandar na yan, magiging ano na yan, normal na ikot yung pakaliwa.
magig pakanan pala dahil yung magneto pala natin, teka maingay. Pag titingnan kasi natin yung magneto backward, so pakaliwa, tama, dahil nasa kanan yung magneto. So pag umi-start na po yan, pakanan na. So yun yung ikot nung ating ACG, pabaligtad. Pag nag-i-start tayo, pabaligtad yung ikot. Ngayon pag umandar na yan, pa North Pole na siya, o yung proper na ikot pa kanan pag nakaharap sa atin. So pag umandar na yan, ayan, may ano na to, RRO, yung regulator rectifier. Pag umandar na po yan mga idol, bibitaw na rito. Pag binitaw na natin to, automatic bibitaw na to. Babalik na siya rito para magkarga. So nakuha nyo po ba mga padreng? Tapos mapansin nyo rito, ito yung pinaka kill switch natin, yung side stand. Na once na ito ay nasira yung ating switch, automatic po yan, hindi gagana. Ang ginagawa lang natin, pagdugtungin lang natin dito, irekta lang natin. So sana nasundan po natin mga padreng. Kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at marami pa tayong tutorial na gagawin mula dito sa ating libro. So kagaya dito, ignition system, yan ang ating next topic. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.